Ito pong si Kulaong wala na po itong wala na po itong black app, wala na rin po itong blue app. Pero gumawa po ng bago. Gumawa po ito ng panibagong ayan ito. Gumawa po siya kagad ng bago na na FB account. At kagad to, verified kagad. 500 lang naman kasi ang pag-verify diyan sa Meta. Ako hindi ako nagpapa-verify diyan kasi verify ka ikaw naman ang ako naman talaga si Macmac Pablo. Itong si Kulaong, kailangan nitong kailangan nitong magpa-verify kasi tutunawin ko yan. kasi ito nagpapanggap na Marcos. Baka nga naman dahil sa verify ang kanyang FB account, baka nga ma-verify din siya na tunay na Marcos. Ito po yung kanyang kanyang pagbabanta noong mga nakarang araw. Tutunawin ko yan. Yung Facebook mo at saka yung YouTube mo. Lulusawin ko yan. Tatanggalan kita ng karapatang mag-social media. Wala na po akong TikTok. Nakalagay po doon ay pinahinto po ng government entity. Ganun din ho yung aking Facebook. Ayan. Sabi niya hindi okay lang naman daw at parang okay lang naman sa kanya daw na mawala yung kanyang mga social media account. Pero gumawa kaagad ng bago. Gumawa kaagad ng bago. Yun ang ni Kulaong. Hindi nito kaya na hindi mag-FB. Yun po ang totoo niyan. Hindi niyan kaya. Ngayon, puntahan po natin itong itong YouTube channel ni Makagago. Meron siyang bagong upload ito. Research muna ako. Hindi ko to natapos, hanggang dito ko lang napanood. Ito, puntahan na natin. Lagpasan na natin yung intro. Ayan. Wala na po akong TikTok. Nakalagay po doon ay pinahinto po ng government entity. Ganun din ho yung aking Facebook. So, okay lang po yun. Kanta! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang mga protektor, ang mga pro-Kulaong, mga kahombre ko, sa social media. Mga pro na lumabas lang nung nahoyo na. At tandaan nyo, sino ba yung panay pang-asar na MJ, asa na yung warrant? MJ, yung pangako nila ng warrant, anong petsa na? Hindi ka ba nahihiya sa kasinungalingan mo, Makagago? Pinagkakalat mo na mawawarant ako? ay wala akong makakahong. Yung mga sinasabi ni uhuging vlogger, wala akong warrant na lalabas. Ay nilolo ko rin ang kanyang mga supporter na ako daw ay makukulong, ako daw ay mawawarant, ako daw ay mahuhoyo. Yung inaasahan yung warrant hindi nalalabas. akala ko ba may warrant ako? Akala ko ba mawawarant nyo kung umaasa daw siya na mawawarant ako? Anong nangyari? Asa na anong petsa na, Makagago? Pinagkakalat mo, Makagago, na mawawarant ako. Asa na warrant, Makagago? Yung inaasahan nila warrant of arrest, hindi na yung bato tuloy. Hindi na bato tuloy yung inaasahan ni Makagago na warrant. Naku po, mukhang nakita ng Diyos na hindi dapat. Kaya hindi po nangyari. Ano nay? Yung Nakita daw ng Diyos na hindi dapat. Inilabas.
Di nakita ng Diyos na dapat kang ihoyo. Dapat kang kalabitin kasi nagmamalabis ka na eh. Sumusobra ka na kulaong eh. Kaya kinalabit ka na. Nung 2020, kinalabit ka din eh kasi nagmalabis ka. Sumobra ka sa kayabangan, sa paghahamon. Ultimo yung picture mo, yun na yung pinagdadasalan mo. Pinagsasign of the cross mo na. Yung mismong picture mo. Nakita din ng Diyos yun. Ngayon, nakita na ikay karapat dapat nang patigilin sa kasamaan mo. Kaya ayan ang nangyayari. Hoyo. Laya, piyansa, hoyo. Piyansa, hoyo. Piyansa, hoyo. Ganun mangyayari. Inaasahan mo na warrant. Ano na? Di ka ba nagsawa? Sa kasinungalingan mo, ni isa sa mga sinabi mo, wala nagkatotoo Yung pinagmamalaki ni makagago na warrant ko, sa awa po ng Diyos. Wala pong natuloy. Pinagyayabang niya yung warrant, di ba? Pakukulong niya raw ako. Ano nangyari? Lusaw. Tapos nung nangyari na ho, at meron ng clout, without researching, bumanat agad. At today, malalaman nating lahat kung gaano ho kahiya-hiya ang mga gantong klaseng tao, kaya dapat maging mapanuri. Huwag agad puro atake. Okay? Game. So, welcome to the Norman Mangusin Show. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Bago natin simulan ang topic ng ating content, atin munang talakayin ang mga panibagong update sa buhay ni Norman Gusgusin. Kasi namimiss natin siyang lahat, mga kahombre ko. Imagine niyo, napakatagal niya na ho hindi nagla-live. Nasa 1 linggo na ho. Kasi it's been a week now since siya ay... Morning, sir. Bakit? I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi. Last day of February 2026, nagkaroon ng isang post si Commissioner Kalinisan ukol kay Norman Gusgusin. As responsible government officials and Filipino citizens, sinasabi niya dito na si LTO Chief Lacanilao at siya ay magsasampa ng kaso this coming March 3, Tuesday, 9 a.m. mga kahombre ko sa Quezon City. So ngayon, lumabas na ho ang isang video kung saan sina Commissioner Ralph at LTO Chief Asek Lacanilao ay talagang nasa QC na Hall of Justice upang maghain ng reklamo laban kay Norman Gusgusin. Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Rafael Vicente pala. Ngayon itong si Chief Lacanilao, hindi pa po siya nagsasampa ng demanda. Wala pa ngayon. Maghapon tinignan ko yung mga update, wala eh. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayo makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso? Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. So makikita ho natin dito na at least may isang salita ang mga tao na ito. Kasi sa aming lahat, mga kahombre ko, siya ho, si Norman lang ho, ang walang isang salita. Nagkaroon rin ng isang comedy video si Yusek Aboy Paraiso at panawagan na kaya ng CICC ma-take down ang pages ng mga influencers na nangaabuso at gumagawa ng masama sa internet. Oh, cyber
At totoo pong na-take down na. Blew up at toxic. Na ano na po, nawala na po talaga, hindi na po siya makita. Yan ang maganda po kapag gobyerno ang umaksyon. Talagang mapipigilan po yung mga ganyang panloloko. Hindi po katulad nitong mga nakaraang araw na walang pumapansin, si Kulaong po lalong yumayabang, lalong nagmamatapang sa SOCMED. O di ngayon, wala na siyang pagmamatapangan kasi bawal na siyang mag-SOCMED eh. Wala na siyang social media account eh. Natigil ang panloloko at natigil po ang pagmumura sa mga taong gobyerno. Yan po ang kagandahan niya na napansin po ng gobyerno. Etong si Makagago na karating po sa mga kinauukulan ang mga dapat na maaksyonan dito patungkol kay Kulaong. Brigadas, kain tayo ng salad. Excuse me po. Oh, Kayo po ba si Yusek Aboy? A.K.A. Aboy lang po. oo. Wait. Oh. Kaya niyo po bang i-take down yung masasamang post online? Oo. Saan po kami pwede mag-reklamo? Sa lahat ho ng mga influencers na mahuhuli namin ng aabuso, ng bubuli at gumagawa ng masama sa internet, maaari namin ipa-take down ang inyong mga channels at pwede namin kayong i-refer para makasuhan ng unjust vexation, violation ng Safe Spaces Act, violation ng 1175 o yung Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba-iba pang mga kaso. Ano po ang paalala niyo para sa publiko ukol dito? Sa ating mga kababayan, huwag ho nating hahayaan ang ganitong uri ng behavior at ito-tolerate ang ganitong klaseng mga influencers online. Sumbong nyo ho sa amin sa hotline 1326 para ho itama ang kanyang ginagawa at to keep our internet safe. Hanggang sa susunod po, ito po si Aboy lang po. Bata niyo po ako. Napaka-solid naman talaga ni ni Yusek Aboy Paraiso. And nakita natin ng kaunti ang kanyang pagiging kuwela sa parte na to, mga kahombre ko. So kayo na bahala mag-judge, di ba? Ayon sa isang interview nito kay Mike Cervera, meron kaming pinagtatalunan din eh. Ano ba yung nangyari doon sa kaso ni Norman Mangusin? Kasi parang tinake down nyo daw yung mga account niya sa social media. Totoo ba yun? So, ang ginawa ho namin, we're in process of taking down ho yung mga social media sites niya. Inuna ho namin yung YouTube niya. Ngayon ho, nakapag-take down kami ng mga 9 contents. Now, we're waiting on YouTube to take down the whole account na po. Naku! so excited na ho tayo mga kahombre ko. Kaso, alam niyo yun, sa isang banda, bilang isang influencer, mga kahombre ko, na tulad ko, ako si MG at kung sino-sino ang mga influencer, hindi ako umaaproba sa parte na yan. Kasi bilang influencer, mga kahombre ko, grabe. Kapag nawalan ka ng channel, ng Facebook, grabe, katapusan mo na talaga yon, no? Kaso lang, mga kahombre ko, mahirap ho na ihalin tulad, na ihambing si Norman Gusgusin sa mga tulad namin na literal na tunay na mga influencers lang. Norman Mangusin is a danger to the community. At si Kulaong, kaya nagwa-YT yan, kaya nag-FB, kasi para makaloko, para makabudol. Kaya yan, lumalabas sa SOCMED para magpanggap na Marcos. Diba? Ako, hindi ko influencer, parang di nga ako influencer eh. Commentaries lang naman ako eh, yung sa mga napapanahon lang na issue eh. Hindi ako iisip na yung influencer. Etong si Kulaong, ang ginagawa nito, puro pambubudol kasi. Wala kang mapupulot dito na magandang aral o kaya makakakita ka ng magandang asal sa kanyang mga ginagawang social media accounts. Puro pagyayabang, puro pagmumura, puro pagmamalabis, puro pang hahamak sa mga OFW, sa mga kababaihan. Puro yun makikita mo lang dito kay Kulaong eh. So si Kulaong ay nabibilang doon sa mga tinatawag na bad influencer. Kaya, di ba, kung na-take down ng kanyang mga social media accounts,
Deserve niya yun. Different po talaga yan. Mga kahombre ko, saan ka nakakita? 50 years old na tao, ganyang kasama sa internet. Pero ang totoo, gunggong yan. Okay lang Di ba? Mga gunggong, mga mura, talagang grabe magmura. sana kung sa personal, kung sa tunay na boy, aba, hindi ho. Sobrang kapal ng muka. Publicly ho niya ginagawa yan. 50 years old, guys. 50 years old! This guy is a danger to the community. Promise, man. You know this. Hanap buhay niya yan eh. Sa video na ito, ay tatalakayin natin at itutuwid ang mga maling pagkakaintindi na Ayan. So, buti nga kay Kulaong na nawalan na siya ng mga social media account. Nawalan na siya ng mga mga FB at TikTok, parehas na wala sa kanya. Nararapat lang sa kanya 'yan kasi nga po wala naman talaga tayong nakukuhang sustansya diyan sa tao na 'yan eh. O bagay sila ni Maharlika, si Kulaong. Oo, bagay nga talaga. Ate Janet De Lima, hello po. J8, nako, hayaan na natin yun. Makabilang buhay na yun, si Ka-Percy. so maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.